alam kung ano yung sinasabi mo. Hindi madaling tanggapin na may ibang babae ang papa ko nung buhay pa yung mama ko. Pero mas masakit makita ang mama ko nag-aagaw buhay, samantalang ang papa ko nasa kandungan ng ibang babae. He's always at work. Ganyan na lang kalagayan mo. Inuuna niya pa trabaho niya. Victor, anak, unawain mo papa mo. Unawain, ha? That's what I've been doing all my life. Ang hindi ko maintindihan, bakit kayo nagbulag-bulagan? Bakit hinayaan yung agawin siya kung sino ang mas importante sa kanya kaysa sa atin? Hindi ako talagang mahal ng papa mo. Inagaw ko lang siya sa babaeng mahal niya. Sa akin siya napakasal. Kaya siguro, okay lang na pabayaan natin ang papa mo na puusong panahon niya sa mga bagay na gusto niya. Para na rin pabayaran ko yung mga bagay na inagaw ko sa kanya. Kaya ba hinayaan niyo siya pati sa pambabae niya? Akala niyo hindi ko alam na niloloko niya tayo? Kahit wala na tayong dignidad sa taas ang panloloko niya? Alam ko lahat. Yung pambabae niya. Bakit niyo hinayaan? Sa kalagayan kong ito, malapit na ako mamatay. Hindi ko maaaring pigilan ang kagayaan ng papa mo. Hindi hihinto ang buhay niya dahil mamamatay ako, anak. Kaya sana na patawarin mo na siya. Anak, gusto ko mag-imay ka, anak. Gusto ko walang galit sa puso mo. Gusto ko mamahal ang puso mo. Lahat yun ang dahilan kaya galit na galit ako sa papa ko. At mahirap tanggapin ang katotohanan na ikaw pala yung babaeng sumira sa pamilya namin. Hindi ko nga alam kung ano yung pinagsasabi mo. Hindi mo alam? Oo nga naman. Ba't kailangan mong alamin? Makukuha mo naman lahat sa papa ko, ha? Ang habol mo. Hindi ka matinong kausap. Kaya ka ba pumayag? Para patiran ka niya dito? Dahil doon, di ba? Ewan ko sa'yo, hindi ko alam kung ano sinasabi Huwag mo. mong sabihin ito ang habol mo. Bastos! Maaari ang totoo ang lahat ng sinasabi mo. Maaari nga dahil lang may sakit ako, kaya hindi ko maintindihan at maalala ang lahat ng sinasabi mo. Akala mo ba, ha? Madali para sa akin na intindihin ang lahat ng to? Ha, Victor? Hindi. Hindi madali. Dahil maski ako, hirap na ako sa sitwasyon ko. At sana nga sa sandaling to, sana nga gumaling na ako para pare-pareho na natin malaman kung ano totoo sa pagkatao ko. At ikaw, kung meron ka mang galit dyan sa puso mo dahil sa nangyari sa inyo ng pamilya mo, sana naman isipin mo na nakakasakit ka na ng ibang tao. Dahil alam mo, sa totoo lang, hindi ko man matandaan ng lahat. Pero sigurado ako sa puso ko na hindi ganyan kababa ang pagkakakilala ko sa pagkatao ko. Para gawin ko ang lahat ng binibintang ninyo sa akin. Dahil sa pagitan nating lahat, mula sa pagtrato mo sa tatay mo, hanggang sa pagturing mo sa anak mo, di hamak naman na mas mabuting tao ko kaysa sa'yo.
Nanang Mersing? Nanang Mersing? Sandali lang. Ay, Patrick! Magandang gabi po. Naku, paano mo nalaman ito? Sinundan ko po kayo galing sa restaurant. Dito pala kayo nakatira. Halika. Pumasok ka, anak. Naku. Si Lisa po. Nandun sa kwarto, nagmamaktol na naman. Mabuti na lang, anak. Nakarating ka rito ngayon. Kasi alam mo si Lisa, talagang gusto niyang lumipat kami ng ibang tirahan sa lalong madaling panahon. Ganun ba? Nanang Marcing, matulog na po. Hoy, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong bahay namin? Kailangan ka pa palagi nakasigaw? Hindi ka pa pwede makausap ng maayos? Nag-uusap na tayo kanina, di ba? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Lisa. Alis ka na nga dito. Bakit dito mo pinatira si Nanang Mersing, ha? At bakit? Ano bang masama dito, ha? Para sa isang teacher, hindi ka dapat nakatira sa ganitong lugar lang. Pero kung... Sabi ko na nga ba? Hindi ka pa nakahanap ng trabaho, no? Kailangan mo pang magsinungaling sa akin. Bakit? Ikaw din naman nagsinungaling ka sa akin, At ano namang pinagsinungaling ko sa'yo? Yung babaeng nakita ko sa bahay mo, Girlfriend mo yun, di ba? Aminin mo. Sino? Si Ariana? Eh, di ba sinabi ko naman sa'yo na ex-girlfriend ko yun? Wala lang yun. Ex? Halos hubot-hubad na kayong nakita ko, Ganyan palang mga ex ngayon? Sinungaling! Pwede ba ulit tayo mag-usap? Ano na naman bang pag-uusapan natin? Sisiraan mo na naman ba ang pagkatao ko? Kung ano man ang gusto mong isipin tungkol sa akin, nasa sayo na yon. Pero sana, huwag mo nang dagdagan ng kahit na ano pang puot o galit na nararamdaman mo para sa tatay mo nang dahil lang sa akin. Dahil alam ko na hanggat si Sir Paco ang sumagip sa akin nung naaksidente ako at nagmamagandang loob na tulungan ako ngayon, kikilalanin ko siyang isang napakabuting tao. Kaya sana, huwag mo nang isumbat sa tatay mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Nag-aaway po kayo? Sophia, hindi ka pa natutulog? Gusto ko lang po kasi katabi si Mami. Inaway mo po si Mami dahil hindi kanya makilala. May sakit siya, di ba? Kaya kailangan niya magpagaling agad. Daddy, tutulungan kitang alagaan si Mami. Para mabilis niya tayo maalala. Yael! Sino ba? Ano ba
nagulat ka. Pinuntahan kasi kita sa talyer. Eh, sabi ng mga tao doon pupunta ka raw dito sa bayan. Kaya sinunta kita dito. Pasyal naman tayo. Tara, tara. Sumusunod ka. Alam ko ba may usapan kayo ni Yael? Oo nga eh. Tara, sundan natin sila. Mami, kailan po tayo mamamasyal? Tsaka po, kailan po kayo sasama sa akin sa school? Para makilala niyo po yung teacher at saka classmate ko. Sofia, umakyat ka na sa taas. May pag-uusapan pa kami. Sige po, Daddy. Sabihin niyo lang po sa akin kung kailan tayo mamamasyal. Kasi excited na po ako. Kasi pa ba iniisip mo? Hirap ng ganito, no? Kita nga tayo sa labas, pero parati naman panakaw. Alam mo, Jerry, kung may magagawa lang pagharap ko sa kapag mo ginawa ko na. Ayoko rin naman ng sitwasyon na ganito. Alam mo, mali mag-isipin. Pero minsan naisip ko, sana hindi na lang siya yung naging tatay ko. Salita ng ganyan, magulang mo pa rin yan. Hindi, baka sakali lang kasi mas malaya kong gawin yung mga gusto ko. Jerry, magagawa rin natin lahat ng gusto natin. Basta maniniwala lang natin pag-ibigan natin. Ha? Naniniwala ako sa atin eh. Hindi ako bibitaw. Aroy, sige na, kumain ka na. Kanina pa ako na kumakain para na construction worker kumain. O, eto, magulay ka para tumangkad ka. Para rin magka-muscles ka naman. Puro kapaling katawan mo. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa anak mo. Pinaniwala mo siya na talagang ako ang nanay niya. Paano kapag gumaling na ako sa sakit ko? Paano kapag nalaman niya yung totoo na hindi talaga ako yung nanay niya? Paano kapag umalis na ako dito? Baka nakakalimutan mo, Victor. Ginamit mo lang ang litrato at katauhan ko para matanggap ka ng anak mo sa kabila ng pagiging irresponsable mong ama. Nagsinungaling ka sa anak mo. Sinisira mong buhay niya. O sige, sabihin mo yung totoo. Para ikaw na mismo sumira sa buhay ng bata. Ipagpatuloy mo ang papapanggap bilang nanay ni Sofia. At sabihin mo sa akin yung kapalit sa kasunduan na yan.